Justin, buntis ako. Nagbunga yung isang gabing pagtatay. No way, Clarice. Paano nangyari yun? Justin naman, bakit mo ko tinatanong ng ganyan? Siyempre alam mo kung bakit. Hindi pa ako ready maging daddy. Clarice naman, 4th year high school pa lang tayo. At marami pa akong pangarap sa buhay. Alam mo yan. Eh bakit ako wala? Ha? Madali mo lang sabihin yan kasi lalaki ka. Pagkatapos mo kong pagsawaan, lalabas ka ng bahay na parang wala lang. Samantalang ako, 9 months kong dadalhin sa sinapupunan ko itong sanggol. At habang buhay kong dadalhin ng kahihiyang nabuntis ako na isang Justin Borromeo na walang bayag. At ayaw akong panagutan. Sige, kung pera lang ang problema mo, huwag kang mag-alala. Magbibigay ako ng sustento sa bata. Pero huwag mong aasahan na titira tayo sa iisang bubong. Pagkatapos niya akong saktan, ay kusa akong umalis sa kondo niya. Walang kasing sakit yung mga binitawan niyang salita laban sa akin. Hindi ko akalaing ganun yung magiging reaksyon niya. Dahil masaya naman kami sa loob ng isang taon namin bilang magjowa. At higit sa lahat, pareho namin ginusto yung nangyari. Ngunit bigla na lang siyang nagbago. Almost 2 weeks na siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Kaya pinuntahan ko siya sa kondo kung saan siya kasalukuyang nakatira. Mayaman ang mga Borromeo. Maraming properties at negosyo. Kaya ganun na lang siya ka-confident na sabihing susustentuhan niya ang batang dinadala ko. Sa madaling salita, pera lang at hindi buong pamilya ang kaya niyang ibigay sa aming anak. Iniintindi ko na lang siya kasi wala naman ako magagawa, kundi tiisin ang lahat. Alangan namang ipalaglag ko itong 2 months old na baby ko sa tiyan. Umuwi ako ng bahay na luhaan, talunan at nahihirapan. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin na bunganga ni Mama. Oh, nasaan yung lalaki mo? Bakit hindi mo siya kasama? At bakit ka umiiyak? Ayaw kanyang panagutan? Yan ang sinasabi ko sa'yo, Clarice. Na wag kang bumukaka. Pinapaaral ka namin at papaaralin ka pa sana namin ng papa mo. Pero anong ginawa mo? Binaliwala mo lang yung mga paghihirap namin sa'yo. Ang bata-bata mo pa para sa responsibilidad mo na yan. Diyos ko, saan ako nagkulang? Mama, magsusustento naman daw po si Justin. Sustento lang? Yun lang? I'm sorry po. Naawa si Papa sa akin kaya sumali na siya sa eksena. Minda, tama na yan. Kung sustento lang ang kayang ibigay ni Justin, wala na tayong magagawa. At least kahit papano, hindi niya tatakasan yung responsibilidad niya. Tsaka mayaman naman ang pamilya nun. Kaya kayang-kaya niyang gawin yun. Ewan ko sa inyo, na-high blood ako. Nagdadabog na umalis si Mama papuntang kusina. Patawarin niyo po ako. Binigo ko po kayo. Shh, nandyan na yan. Alagaan na lang natin, ha? Yun lang yung sinabi sa akin ni Papa. Pero ramdam ko nadidisappoint talaga siya ng husto sa akin. Habang buhay kong ihihingi ng tawad sa kanila itong problemang dala ko sa pamilya. At naiintindihan ko din si Mama kung bakit ganun siya magsalita. Paano ba naman kasi, nag-iisang anak lang nila ako. Kaya marami silang pangarap para sa akin. Pero nangyari na ang nangyari. Kaya mamahalin at aalagaan ko itong anak ko. Dahil labas siya sa kasalanan ng tatay niya. Buong araw akong hindi kinausap ni Mama. Nahihiya din akong kausapin siya. Pero umaasa ako na balang araw, matatanggap ako ni Mama at ang magiging apo niya. 7 buwan na ang aking tiyan at 2 buwan na lang ay lalabas na ang anghel sa aming pamilya. Kagigising ko lang at nagulat ako nang biglang may dumating na isang sasakyan at naghahatid ng mga gamit pang baby. Sobrang dami at kumpleto lahat. Pati sila Mama at Papa ay nagulat din. Wala na kaming komunikasyon ni Justin after ko siyang kumprontahin. As in totally wala na. Kaya ang akala ko ay nakalimutan na niya ang kanyang responsibilidad sa bata. Kahit papano'y natutuwa ako pati si Mama. Dahil hindi na namin kailangang bumili ng mga kakailanganing gamit para kay baby. Siya nga pala, habang lumilipas ang mga araw at buwan, ay unti-unti na kaming tinanggap ni Mama. Magkasundo na kami ngayon sa awa ng Diyos. At ang nakakatuwa pa, ay parang siya pa itong mas excited na makita ang kanyang unang apo. Okay, it's a baby boy. Naiiyak na ako sa sobrang saya nang marinig ko for the very first time yung iyak ng anak ko.
Hindi ko mawari pero parang ang sarap-sarap niyang pakinggan. At si Justin ang unang pumasok sa isip ko. Iniisip rin kaya niya kami ng anak niya? At mga ilang sandali ay tinabi na ng nurse sa akin si baby. Carbon copy siya ng ama niyang pogi. Kaya Justin Carl ang ipinangalan ko sa kanya. Hindi pala madali ang motherhood. Ang daming kailangang isacrifice alang-alang sa anak. At isa na nga dyan ng 8 hours na tulog. Lalo na kapag nagkasakit ang bata, ay talagang tulog manok ako. Buti na lang at nasa tabi namin parati si mama. Siya yung umaalalay sa akin sa mga panahong muntik na akong masubsob sa higaan sa sobrang antok. At iniisip ko na lang na, what if nandito si Justin kasama namin? Maasahan ko kaya siya sa pag-aalaga kay baby? Pero kung sustento lang ang pag-uusapan, ay talagang hindi nagkulang si Justin. Minsan pa nga, dinodoble niya yung 20,000 monthly allowance ni Carl. Kaya lang hindi namin siya pwedeng kausapin dahil nasa Amerika na siya ngayon. Sabi ng kanyang pinsan na siyang nag-aabot ng perang pinansyal para sa bata. Lumipas ang maraming taon at nakamove on na ako kay Justin. Hanggang sa dumating sa buhay namin, si Ryan. Ang sabi ko sa kanya na kung gusto niya akong mahalin, ay dapat mamahalin din niya yung anak ko. Hanggang sa natutunan ko na rin siyang mahalin. Ang thankful ako na matalino yung anak ko. Naiintindihan niya yung sitwasyon ng pamilya namin. Pero hindi ko pa rin tinatanggalan ng karapatan si Justin kay Carl kahit na may bago na akong kinakasama. At ganun din kay Carl. Sa tuwing hinahanap niya ang daddy, lagi kong sinasabi sa kanya na nagwo-work lang ito sa abroad para sa magandang future niya. Noong una, masaya kami ni Ryan. Ngunit 5 buwan lang ay tinagal ng relasyon namin dahil nahuli ko siyang may ibang babae. At saka ko lang nalaman na buntis ako nung naghiwalay na kami. Sobrang sakit para sa akin kasi akala ko may lalaki nang tatanggap at magmamahal sa amin ng anak ko. Yun bang hindi kami iiwan? Yung paninindigan kami hanggang dulo. Pero wala. Minamalas yata talaga ako sa pag-ibig. Kaya heto't lumulubo na naman ang aking tiyan. Ngunit walang pagsisisi dahil minahal ko yung tao. Dati akala ko si Justin yung walang bayag. Ngunit mali ako. Dahil si Ryan pala yun. Na hindi siya nagsabi na magbibigay siya ng sustento sa magiging anak namin. At ngayon galit na naman si mama. Pero hindi na sa akin, kundi kay Ryan. Pero wala akong magagawa. Alangan namang gumapang ako para lang panindigan niya. Kaya hinayaan ko na lang siyang sumama sa babae niya. Baka doon siya malaya at masaya. Ngunit ngayon ako mas nahihirapan dahil masela ng aking pagbubuntis at pinapabed rest ako ng aking doktor. Malungkot ako dahil hindi ko na halos maalagaan at makatabi sa pagtulog ang aking panganay dahil iniingatan ko si Bunso, bagay na minsang ikinatampo niya sa akin. Wala pa ang buwan ng kapanganakan ko, pero masakit na ang aking tiyan. Sobrang sakit. Kaya isinugod na nila ako sa ospital. At ang sabi ng doktor, ay kailangan na nila akong operahan. Ito ang kinakatakutan ko, ang cesarean delivery. Pero para sa kaligtasan namin ng aking second child, ay tinibayan ko ang aking loob. At taimtim akong nagdasal sa Panginoon na sana ay maging successful ang aking operasyon. Ipinasok na nila ako sa operating room at dito ay nakita ko ang 2 doktor at 3 nurse. Ngunit nagulat ako nang makita ko ang round tattoo ng isang lalaking nurse sa kanyang arm. Lumapit kasi siya sa akin upang turukan ako ng anesthesia. Hindi ko siya nakilala pero pamilyar sa akin ang tattoo na ito. Pagkatapos niya akong turukan ay pumikit na ako. At ang huli kong narinig ay yung nagdasal sila bago sinimula ng paghiwa sa aking tiyan. Pagising ko ay tapos na at nailipat na nila ako dito sa recovery room at katabi ko ngayon si mama. Iba ang aura ni mama ngayon. Ngiti siya ng ngiti na hindi ko siya nakitaan ng pag-aalala sa kanyang mukha at kung ano-ano ang kanyang ginagawa sa akin. Pinupunasan niya mukha ko gamit ang wipes at inaayos ang aking buhok. Hindi ko siya maintindihan kung bakit ganito niya ako asikasuhin. Ma, sandali lang po. Ano pong nakain niyo? Ha? Hindi pa ako kumain anak, pero gusto lang kitang ayusan. Mas maganda ka kung fresh ka. Ay sus, si mama talaga. Thank you po.
Maya-maya ay pumasok si Papa. O pa, nasaan po si Carl? Ang sabi po ni Mama kasama niyo raw po. Nandun lang nak. Pa, anong nandun? Sino kasama niya dun? Na-stress ako ng very light. Sumakit tuloy tahi ko. Hanggang sa nagulat ako nang pumasok si Carl. Hawak-hawak niya yung kamay ng nurse na kasama niya. At bitbit ng nurse na ito ang aking bagong silang na sanggol. Biglang tumulo ang aking luha nang makitang malawak ang ngiti ng aking panganay. At ngayon ko lang siya nakitang ganito kasaya. Justin? Sobrang hindi ako makapaniwala na nakita ulit kami ng aking ex. Ngumiti siya at nilagay niya sa tabi ko ang aking bunsong babae. Hi Clarice, congratulations. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Namanhid ang aking buong katawan at nakatitig lang ako sa maamo niyang muka. Mami, nandito na po si Daddy. Masiglang sambit ni Carl. Tumingin ako kina Mama at Papa. Tumango at ngumiti sila sa akin. Na tila ang ibig sabihin ay magkasabot sila. And again, nahihirapan pa din ako magsalita. Lumabas muna sina Mama at Papa at kami lamang apat ang naiwan sa loob. Hey, don't cry na. Nandito ng baby girl mo at ang healthy pa. By the way, pinangalanan ko na siyang Christine. Ako nang nagbigay ng pangalan. Kay Carl kasi ikaw kaya ako naman. Okay lang ba yung name niya? Pasado ba sa'yo? Justin, bumalik ka. Oo, binalikan ko kayo. I'm sorry kung ngayon lang ako bumalik. Clarice, mahal kita. Mahal ko kayo ng anak natin. Sorry kung tinalikuran ko kayo. Nag-aral ako ng nursing sa States. Dahil ang number 1 rule namin sa bahay ay makapagtapos muna ng pag-aaral bago mag-asawa. Natakot kasi ako na baka tanggalan ako ng ATM ni Mami noon. Kaya sa pinsan ko ipinagkatiwala yung perang pinasustento ko sa inyo. At wala silang kaalam-alam na may anak na ako. Oo, maraming perang pamilya namin. Pero sa parents ko lang yon, hindi sa akin. Ganun ba? Pero bakit dito ka nagtatrabaho? 2 years old pa lang ang building na to. At isa si Mami sa may-ari nitong ospital. Actually, noong last month pa ako dumating dito. At kasabot ko mga magulang mo sa pagdala sa'yo rito. Nalaman ko kasi na buntis ka ulit. Kaya umuwi na ako. Kasi gusto ko makabawi sa'yo. Noong mga panahong hindi kita naalagaan. Daddy, hindi ka na po ba aalis? Kinuha ni Justin si Carl at pinatong sa kanyang hita. Hindi na po anak. Hindi na kayo iiwan ni Daddy. Yehey! I love you, Daddy! I love you too, baby. Masaya ako nang makitang masaya ang mag-ama ko. Aminado akong nawala yung feelings ko kay Justin noon. Ngunit ngayong bumalik na siya sa buhay namin, ay unti-unti na rin bumabalik yung dating pagtingin ko sa kanya. Inako na rin niya yung responsibilidad bilang ama kay Christine at inisip niya na rin itong parang tunay niyang anak. Pagkatapos namin magdrama ay hinalikan ako ni Justin sa noo. Hindi pa rin siya nagbabago. Siya pa rin ay maginoo.